Isipin mo ang taong tumitigil sa sala na siyang pinakakaunti para manatili sa Islam. Alam mo ba yan? Ang pinakamababang kinakailangan pagkatapos ng shahada para manatili sa Islam ay ang pagtupad mo sa iyong mga obligadong pagdarasal. Kaya naman, marami sa mga scholar noon, maging sa mga kasamahan, ay hindi nila itinuturing na kufur ang anumang gawaing pinabayaan maliban sa sala. Wala silang nakitang pagkakaiba sa pagitan ni Mark at ni Muhammad na hindi nagdarasal. Kilala niyo ba sina Mark, John at Bob? Hindi sila Muslim, di ba? Ngunit wala silang nakitang pagkakaiba kina Mark, Bob at John at pati na rin kay Muhammad na hindi nagdarasal. Kung nakita nila ang isang babaeng hindi nakasuot ng hijab, sinabi nila, ay baka bago pa lang siya sa Islam. Kung nakita nila ang isang taong hindi nag-aayuno o hindi nag-hajj, ay kung hindi ka makapagdasal ng nakaupo, kailangan mong magdasal ng nakahiga. Sabi ng propeta, Al-ahdu alladhi baytuna wa bainahum as-salata faqad kafara. Ang pagkakaiba natin sa kanila ay, Sala. Sino mang tumalikod sa sala, siya ay, isang di mananampalataya. Kaya pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng sala, kung ano ang magagawa nito para sa inyo, at ang panganib na kinakaharap ng sino mang tatalikod dito.